Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, Southern Manila susunod na focus ng Pogo raids. Philippine Navy nagbabala sa dumaraming presensya ng China sa Pilipinas. 106 na mga pasahero ng na-stuck na vessel sa Palawan, inilikas ng Philippine Coast Guard. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, nakafocus ngayon ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa Southern Metro Manila pagdating sa pagmonitor ng mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ibinunyag ni PAOC spokesperson Winston John Casio na nagmamatsyag sila sa Muntinlupa, Makati, Pasay at Parañaque matapos na makarating ang report na nagsilikas ang mga manggagawa sa raid ng POGO Hub sa Porac, Pampanga papunta ng Metro Manila. Ayon din kay Casio, minomonitor ng mga otoridad ang mga iligal na POGO sa Cavite, partikular na sa areas ng Bacoor at Dasmariñas. Malaki rin ang suspecha ng mga otoridad na ginagamit ang Ninoy Aquino International Airport bilang gateway ng iligal na operasyon ng POGO. Nagbabala si Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Trinidad, sa publiko na maging mapagmatyag sa umano'y pagpasok ng China sa lipunan ng Pilipinas, partikular na sa ekonomiya at politika. Paliwanag ng opisyal, hindi na coincidence ang pagtaas ng presensya ng Chinese sa bansa, lalo na't lumalala pa ang tensyon sa West Philippine Sea o WPS. Diin ng spokesperson, maraming iba't ibang reports na ginagawa ang China at nakita ang presensya nila sa militar, ekonomiya, politika at maging sa sektor ng edukasyon. Dagdag pa ni Trinidad, mahalaga na maintindihan at malaman ng mga Pilipino ang nangyayari sa buong bansa. Matagumpay na nailikas ng Philippine Coast Guard o PCG ang 106 na mga pasahero ng isang vessel na naipit malapit sa Port of Coron, Palawan. Sa isang statement, sinabi ng PCG na may engine trouble ang cargo passenger vessel MV St. Francis Xavier na papuntang Puerto Princesa City. Nawala ng power ang vessel at na-stuck ito sa mababaw na bahagi ng tubig na malapit sa pier habang low tide. Kahit na ibalik na ang power, hindi pa rin agad na nakagalaw ito dahil sa mababaw na tubig. Nakatakdang bumalik ang MV St. Francis Xavier sa Port of Coron para sa assessment bago ang susunod na biyahe nito. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatili nakatuto para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.